Pa-dismiss niya si Joel Villanueva. Oo, si Senador Joel Villanueva gustong ipatupad ang 2016 dismissal order labang kay Senator Joel Villanueva. Ang chika kabibig, magpapadala di umano ng sulat si Ombudsman Boying Rimulya kay Senate President Tito Soto bukas, October 24, upang subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Taong 2016, noong ipinag-utos si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang dismissal from service. Wow! Ni Senator Joel Villanueva matapos matulang guilty daw di umano ng grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service dahil sa umano'y pagkakasangkot dito sa 10 million pork barrel scam bilang congressional representative noon ng CBAC party list. Oh, kayo yun pala ang nangyari, kapipig. Kaya gustong, kasi daw, guilty si Senator Joel Villanueva, so kailangan masibak na siya sa kanyang pwesto bilang senador. Nako, kung akala ni Rimulya ay naka-score na siya, naka 1 point na sa ni Senator Joel Villanueva, agad-agad naman na ito sinampal ni Senator Joel Villanueva si Boying Rimulya sa katotohanan. Hindi updated si Boying Rimulya, kabibig. Ito cleared naman pala si Senator Joel Villanueva sa ombudsman at merong ebidensya si Senator Joel Villanueva. Ito, kabibig, basahin natin, kabibig. Ito may clearance si Joel Villanueva. These certificates that were records show that as of September 9, 2025, in Manuel Joel Jose Villanueva, Senate of the President Jokno Villanueva City, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Naku po, may pirma pa dito So, vending machine naman tayo. Bending dalo na ba tayo? Tapos yung sinabi ni Rimulya tungkol sa 2016, nako, in fact, there is no probable cause against Villanueva. That signature appear on top of his name were obviously forged. Yun ang finding ng Office of the Ombudsman, and this case ni Rimulya is dismissed noong July 2019. Halaka, nakakahiya naman to. Ano man naman itong pasabog ni Boying Rimulya? Kabago-bago lang niyang umupong ombudsman, tapos ito bending dalo na ba? So hindi updated si Rimulya na dismiss na ang kaso ni Joel Villanueva kasi yung mga pirma doon ay finorge lang pala. So bali hindi si Joel Villanueva ang kumikbak sa 10 million pork barrel na yan, kung saan hinatulan pa si Joel Villanueva ni Conchita Carpio na guilty. Pero baka nag-appeal ito si Joel Villanueva at naimbestigahan na falsification pala yun. Finorge ang pirma ni Joel Villanueva, kaya dismiss ang kaso last July 2019, July 31, 2019. At nitong Setyembre 10, 2025, cleared si Joel Villanueva sa mga no pending cases sa ombudsman. So paano na to? Parang nakakahiya. Parang niluto ng sarilang mantika itong si Boying Rimulya. So gusto niyang pahiyain si Joel Villanueva. Gusto niyang tanggalin sa pagkasenador si Joel Villanueva. Pero agad-agad na sinampal ni Joel Villanueva si Boying Rimulya sa katotohanan. Villanueva's 2019 ombudsman case has long been junked. Senator Joel Villanueva shared a picture of the decision of the ombudsman on July 31, 2019, which shows that the criminal charges against him
in connection to the PDAF scam were dismissed after it found out that his signature in the said documents was fake. This is in response to the questions of media amidst Villanueva's alleged involvement in the kickbacks from government-funded flood control project. So, sino napahiya? Diba? Sabi ng ilang, Remulla, research pag may time, na paghalataan talaga na inaatake mo yung minority bloc sa Senado, na paghalataan na tuloy na umupo kang ombudsman, inappoint ka ni BBM para siraan ang mga tao na sa tingin mo ay mga Duterte. Ang mga senador at ang mga politiko na mga Duterte, hinahanapan mo ng gusot, buslot, at kung hanapan mo ay pwedeng, like for example, Villanueva, ipadismiss mo, kasuhan mo, and whatsoever. Halaka. Naku, paano yan? Para mapahiya si Villanueva. We don't know, baka they will open again this case, kahit dismiss na, pwedeng i-open again ni Remulla, kasi sabihin na, ay baka and so on and so forth. Trigger si Boyeng Remulla, basta kalaban niya. Ito pa, walang imposible sa ombudsman ni Remulla. Naman nakabibig. The case was earlier dismissed by CA. Court of Appeals decision CAGRSP number 150098 Villanueva versus the Office of the Ombudsman April 23, 2018. The Court of Appeals has reversed the Ombudsman's decision dismissing Villanueva over alleged of PDAF misuse. Oh, yan ang bibig. Paano na yan? Si Mr. Ben Dalo ang ombudsman ngayon, kaya baliwala yan daw itong pinakita ni Villanueva. So, sabi ng ilang netizen, nako Joel Villanueva, kumabig ka na lang kay Bongbong Marcos para hindi ka, tawag ito, hindi ka pagka-disketahan. Baka makabibig, alam nyo ba, ang chika-chika na bubuhayin daw di umano ang impeachment case ni VP Sara. Sabi ni Senator Tito Soto pag ang Korte Suprema ay babaliktad sa kanilang desisyon na unconstitutional impeachment case ni VP Sara, talagang sisimulan ni Tito Soto ang impeachment ni VP Sara. Nako, triggered sila kay VP Sara, no? Ito si Soto din, triggered. Gusto niya mapaalis si VP Sara. Knowing si Soto, gusto magsumite ng resolution na pababaan ang edad ng presidente. Kasi plano na paupuing presidente si Mayor Vico Soto. Halata naman. Huwag tayong magmangmaangan. Huwag tayong magpaloko-loko, magtanga-tangahan, magbugo-buguhan. Halata naman. Magbububuhan tayo ba? Sige lang, Tito Soto. Yun ang gusto mo. Sabi naman, Tito Soto, I'm just doing my job. Ito lang. Sana, sabi ng iba, sana ilang si Tito Soto matanggal bilang Senate President. Naku, paano yan? Diba? Sabi ng isang netizen, antayin ko ang komento ni former Ombudsman Martires. Bardago lang tong malala. Low bender talaga itong si Ombudsman Remulla kasi simula pala nakakahiya. Simula na ang bendalo. Ito na. Mabuti at buhay pa si Morales na nagpapatotoo sa lahat na nilabas mong ebidensya. Dismiss ang kaso. Ano ba naman yan? Mga kabibig? So yan kabibig, ang agan-agan na pagsunog ni Senator Joel Villanueva kay tawag dito kay Boyeng Remulla. Napahiya tuloy si Boyeng, di ba? Napahiya tuloy. Baka, ewan yung kabibig ko. Ako si Boyeng Remulla, no? Before siya magsalita, before yung sabihin na so on and so forth. Dapat mag-research pag may time. So yan kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Parang, I smell something fishy. I smell something fishy talaga. Fishy. At makasampol ng tao sa poder niya sa as ombudsman. Sana bumalik ang bad karma from Ruby Tipin. Panakot sa kalaban para bumaliktad. Gusto lang talaga ni Remulla na umpisahan ang pagsibak sa mga kalaban sa politika ni Marcos. Ano pang halataan, di ba? Sabi ni Pat Miramar, di ba? Yan ang sabi ng mga netizen ngayon.
Napaghalataan tuloy ang kanilang mga plano. Si Senator Joel Villanueva may clearance sa ombudsman pero gustong ipadismiss ni Boying Rimulya as senator based daw sa 2016 order ni Conchita Morales. Si Boying Rimulya may very questionable clearance from the ombudsman last month. Pero siya ngayon ang ombudsman, bagong Pilipinas talaga. O, di ba? Kabibig sabi ni Dare to Ask. Ito pa, gantihan ang nangyari sa gobyerno ngayon. Wala silang paki sa totoong problema ng Pilipinas. Ang sa kanila, makaganti sila sa mga Duterte at mapabagsak nila pati kaalyado. Pero nagkakamali sila dahil ang Pilipinas, Duterte pa rin. Oy. Sabi ni Marisa Soldia, ano pang pinagagawa ni Boying ay tahasang panggigipit sa mga kalaban nila sa politika. Ngunit dapat alalahanin niya na hindi siya ang batas dito sa lupa at lalo na sa langit. Sometimes we have to bend the law. Are you agree, sir? DOJ Secretary Boying, yes. O, diba? Pagkakaalyado dapat imbestigahan muna at ang later date. Pagkalaban, basta may aligasyon, kahit na-dismiss na ang kaso, kailangan sibakin na agad. Nawala na sa focus ang gobyerno natin, di ba? Lord, tulungan mo po ang bayan namin. Parang iba na yata ang tinatahak ngayon, puro bangag. Hala, from Marl Dailo. Wala nang asahan, di naman sila nakatutok sa pag-unlad ng bansa. Self-interest siguro meron sila. Bagong Pilipinas nga ni Bongbong Marcos. Bend the law nga at hawak nila ang batas ng buong Pilipinas. Hay, kawawa ang Philippines. Bagoong Pilipinas, bangag lahat politiko.